Chapter 9. Matagal na siyang nagmumukmok sa kanyang apartment nang marinig niyang may nag-doorbell. Sinilip niya, si Vic. Paanong nalaman ng lokong yon ang kanyang bahay? Siguro ibinigay ni Mr. Lucas. Nagpingibingihan ang dalaga. Nagsipagdungawan na ang mga kapitbahay ay hindi pa rin siya lumalabas. Wala pa yata dyan si Berna, sir. Natinig niyang sabi ni Osang. Sige, thank you. Pakisabing pumunta ka mo si Vic. Opo, sir. Naglag ang balikat ng binata nang sumakay ito sa kotse. Gusto niya itong habulin, kaya lang ay nanaig ang inis niya rito. Nilalaw na lang niya ang sasakyan nito hanggang sa mawala sa kanyang paningin. Kinakabahang pumasok si Berna sa gusali na kinaroroonan ng publication. Ngayon siya pinapupunta ni Mr. Lucas upang bayaran sa mga ginawa niyang series. Lahat ng empleyado ay napalingon nang pumasok siya. Tipid ng ngiti ang isinukli niya sa mga ito. Sino naman kaya ang hindi magugulat kapag nakita mo ang bagong Berna? Nakalugay ang mahabang buhok na palaging nakitirintas. Naka-makeup at nakabestida. Walang suot na salamin. Berna, is that you? Hindi makapaniwalang sabi ng kaibigang si Cora na naroon din pala at sumisingil. Hi Cora! Nakangiti niyang bati rito. Mukhang in love ha? Natumbok mo. Biro niyang sagot. Kanino? Hindi siya nakasagot. Tsaka mo na malalaman. Alam mo bang pinag-uusapan ka rito? Ang galing ng series na ginawa mo. Humahangang sabi ni Cora. Lumabas agad ang libro? Oo. Ang bilis naman. Nautlot ang kanilang pag-uusap ni Cora nang iluwan ng pinto ng opisina ni Mr. Lucas si Vic. At may nakahawak sa braso nitong isang napakagandang babae. Ang babae sa picture. Vic, sweetheart, gusto kong mag-lunch sa Barrio Fiesta. Malambing na sabi pa dito ng babae. Sure, sweetheart. Sagot ni Vic sa babae, pero sa kanya nakatingin. Ibig niyang humagulgol ng iyak ng mga sandaling yon. Mabilis niyang ikinubli ang daliri na may suot na singsing. Gusto na niya itong hugutin at ibato sa lalaki. Nagtimpi pa rin siya. Ngayong alam na ni Vic na naroon siya ay hindi man lang ito lumapit sa kanya at ipinakilala ang babae. Berna, iha, halika dito sa opisina ko. Marami tayong pag-uusapan. Nakangiting sabi ni Mr. Lucas na noon ay tila nakadama ng tensyon sa pagitan nila ni Vic. Sandali, Cora. Huwag kang aalis. Hintayin mo ko. Marami akong ikukwento sa'yo. Sige. Nalula siya sa presyong ipinayad sa kanya ni Mr. Lucas. Hindi, iha. Nasa kontrata yan. Heto, basahin mo. Pagkatapos ay pakipirmahan mo na. Mahapyaw na binasa niya ang nakasaad sa kontrata at pinirmahan yon. Nagulat pa siya nang makitang tila marami yon. Ang dami namang kopya nito, boss. Reklamo niya. Pirmahan mo na lang ng pirmahan. Kinamayan pa siya nito. Congratulations po. Baang siyang napatitig dito. Congratulations po? Para saan? Kung sakaling mabenta ang series mong ginawa. Tangi niyang nasabi at nagpaalam na rito. Tayo na, Cora. Kumain na tayo ng lunch. Kanina pa ako nagugutom. Aba, mapera. Teka, gusto ko sa Barrio Fiesta. Total malapit lang yun dito. May pera ako, makikishare ako sa gastos. Wala na siyang nagawa kundi pumayag. Nakakahalata si Cora na may iniiwasan siya. Tama ang
ang hinala niya. Naabutan niya din si Vic at ang kasama nitong babae. Nagsusubuan pa ang dalawa. Parang sinasadya namang ang tanging bakanting pwesto ay ang katabing table ni Vic. Hindi niya ipinahalata kay Cora ang nararamdamang pagkaasiwa. Hindi tuloy dumaan ang pagkain sa kanyang lalamunan. Kapag napapasulyap siya sa kinaroroonan ni Vic at ng babae, ay hindi niya maiwasang hindi masaktan. Madalas ay nagkakahulihan pa sila ng titig nito. Nauna siyang nagbabawi ng tingin. Sino ba ang tinitingnan mo? Wala. Kilala mo ba yung nasa katabing table natin? Panay ang sulyap sa'yo nung lalaki. Hayaan mo siya. Teka sandali, tutungo lang ako sa ladies room, Cora. Nagmamadali niyang paalam sa kaibigan. Pagkapasok niya sa ladies room, pinalaya niya agad ang laman ng dibdib. Umiyak siya ng umiyak. Bakit ganon kalupit sa kanila ni Vic ang pagkakataon? Palaging may hadlang. Sino kaya sa buhay ni Vic ang babaeng yon sa picture? Ilang sandali din siyang nasa ganoong ayos. Nang nawala ang pagsiskip ng dibdib ay tsaka nag-retouch ng make-up. Ang hirap pala ng ganito. Kailangang lumaban na ako. Makikita ng lalaking yun paglabas ko. May pagbabanta sa tinig niya. Naroon pa rin si Vic at ang babae paglabas niya ng ladies room. Masayang nag-uusap pa ang mga ito. Sa halip na dumiretso sa table nila ni Cora ay hinarap niya ito. Mag-usap nga tayo, lalaki. Nakapamaywang na sabi niya. Nagulat si Vic. Hindi siguro nito akalain na lalapit siya. Sure, ano ang ating pag-uusapan? Kalmante nitong sagot. Ibig kong malaman kung mahal mo ko. Huwag kang magkamaling sumagot ng kasinungalingan dahil hindi mo na ako makikita pa mula sa araw na to. Napaawang ang bibig ni Vic. Pinagpawisan ng malapot. Ang babae namang kasama nito ay nakakunot ang noo. Hey, what are you talking about? Paate nitong tanong. Shut up! Hindi ikaw ang kausap ko. Galit niyang sagot na nakapamewang pa rin. Kinakabahang naghihintay siya sa isasagot ng lalaki. Ngumiti ito ng malapad. Ngiti ng tagumpay. Tumayo ito at sa laking gulat niya ay bigla siya nitong niyakap at hinagkan sa labi. I love you, Berna. God, I miss this moment. Sabi nito nang bitawan siya. Siya naman ngayon ang walang masabi. Mahal mo ba talaga ako? Paninigurado niya. Yes, I love you. Matagal ko nang sinabi sa'yo pero ayaw mong maniwala. Paano si... Sabay turo niya sa kasama nito. It's part of the drama. He is my uncle. Nakangiting sagot ng babae. Namumulang pinagkukurot niya ito. Nagpalakpakan naman ang mga taong nakasaksi sa kanila. Kasama ni Cora na noon ay naiiyak sa kaligayahan. Lumigaya na rin kasi sa wakas ang kanyang kaibigan. Will you marry me now? Teka, pag-iisipan ko pa. Kunwari ay napatirik ang mga mata niya na tila nag-iisip. Berna! Malambing na sambit ni Vic sa pangalan niya. Yes, I will. Malakas na napasigaw si Vic. She wants to marry me. Nahihiyang tinutop ng dalaga ang bibig nito. Vic, ano ba? Nakakahiya sa kanila. Congratulations! Sabay-sabay na sabi ng naroroon. Namumulang nagpasalamat siya sa mga yon. Tawa naman ang tawa si Vic. Katakot-takot na irap ang ginawa niya sa lalaki. Iyan ang na-miss ko, your rosy cheeks when you're blushing. Inirapan niya ito. Hindi niya alam, lalo siyang naging kaakit-akit sa paningin ng binata sa gesture niyang yon.
Niyakap siya ni Cora at kinamayan nito si Vic. Mahalin mo ang kaibigan ko, Mr. Salazar. Cora, call me Vic. Ang kaibigan ng mahal ko ay kaibigan ko rin. Sabi nito sabay hapit sa bewang ng dalaga. Let's eat na. Ang hirap umarte kanina, no? Hindi ako makakain ng ayos. Sabi ng pamangkin ni Vic. Ang corny ni Uncle, nagpapasubo pa. O diba effective, Leia? Nagselos ang mahal ko? Ingat ka, Uncle. Palaban pala si Auntie. She fights for you. Malakas na tawanan ang pumuno sa paligid. Kay saya ng kanyang pakiramdam ng mga sandaling yon. Liligaya na rin yata siya sa wakas. Masayang nagsalo sila. Muling umorder si Vic ng pagkain bilang selebrasyon sa kanilang pagkakasundo. Laking gulat ng kanyang mga magulang nang umuwi siya sa Laguna na may kasama. Inang, tatang, si Vic. Vic, ang mga magulang ko. Nagmano naman ang binata sa dalawang matanda na hindi nakapagsalita sa kabiglaan. Ibig ko po sanang hingi ng bendisyon nyo na makapamanhikan sa inyo sa linggo. Isasama ko po ang aking mga magulang. Abay, hindi ba napakabilis naman yata? Ngayon ka lang na ipakilala ng aming anak. Pumayag ka na nga, Baste. Abay, ayaw mo nun. Liligaya na rin sa wakas ang ating anak. Ayon ni Aling Ising. Napangiti ng malapad si Berna sa usapan ng mga magulang. Ngayon niya nabatid na mahal talaga siya ng mga ito. Abay, kung nagkakaunawaan na ba kayo, ano pa ba ang nagagawa namin ng inang mo? Nakangiting sagot ng kanyang tatang. Salamat po, tatang. Nabuhayan ang loob na sagot niya rito. Tinapik naman siya sa balikat bilang pagtugon. Pagkatapos ay tumalikod ito upang ikubli ang pangingilid ng luha. Naku, maanong wag ka nang umarte, Baste. Ngayon ka pa malulungkot. Hayan sa harapan mo ang anak mo't maligaya. Kunwari, galit na sabi ng kanyang inang. Hindi pa nakakasagot ang kanyang ama nang marinig nila ang pagtawag ng isang lalaki. Napadungaw sila sa bintana. Si Manuel, humihingal na nasa may hagdanan. Aba, ikaw pala, Manuel. Abay, bakit? Nagtatakang tanong ni Mang Baste. Hindi agad tumugon ang lalaki. Mabilis itong umakyat at nagmano sa kanyang mga magulang. Ano ba ang nangyari at humahangos ka? Tanong uli ni Mang Baste. Bago sumagot si Manuel ay tumingin muna sa kanila ni Vic. Agad naman siyang inakbaya ng binata upang ipakitang pag-aari siya nito. Si Vic, Manuel. Boyfriend ko. Pakilala niya dito. Nakita niya ang pagkulimlim ng anyo ni Manuel, pero saglit lang. Ikinagagala kitang makilala, pare. Sabi ni Manuel sabay lahad ng kamay. Ako rin, pare. Sagot ni Vic na nakangiti at inabot ang kamay ni Manuel upang makipagkamay. Ano ang ipinunta mo rito, Manuel? Tanong ni Aling Ising. Ipinatatawag po kayo ni Angela. Manganganak na po yata. Bigla silang nagkagulo. Sakay ng kotse ni Vic ay tinungo nila ang kinaroroonan ni Angela. Natatnan niya itong naghihirap na sa sakit ng tiyan. Agad na binuhat ito ni Manuel at isinakay sa kotse. Hawak niya ang kanang kamay ng kapatid habang patungo sila ng hospital. Ate, galak na sabi ni Angela at mahigpit itong yumakap sa kanya. Ate, sorry sa mga pinagsasabi ko sa'yo. Shh! Kalimutan na natin ang lahat. Ang mahalaga ngayon ay lakasan mo ang loob mo nang makaraos kayo ng anak mo. Ate, mahalin mo ang aking anak. Itinaya ko ang aking buhay para lang maisilang ko siya. Tama na ang pagsasalita mo. Ang isipin mo ay ang kaligtasan niyong mag-ina. Nanginginig ang boses na sagot niya kay Angela. Pilit na pinaglalabanan ang takot para sa kalagayan ng kapatid.
Maputla kasi ito at tila hinahabol na lang ang paghinga. Ate, inuulit ko ang paghingi ng tawad sa'yo. Heto ang napala ko. Pinarurusahan siguro ko ng Diyos. Matagal na kitang pinatawad. Lakasan mo ang loob mo. Napalunok si Angela. Mahigpit na napisil ang kanyang kamay. Napangiwi ito sa nadaramang sakit. Ate, totoong mahal ka ni Manuel. Ako lang ang nagmamahal sa kanya. Angela, hindi totoo yun. Mahal na mahal kita. Pinakasalan kita dahil sa mahal kita. Ang ate mo at ako ay kaibigan lang ang turingan namin sa isa't isa. Paliwanag ni Manuel na hindi nakatiis ng sumagot. Pilit na ngumiti si Angela sa asawa. Mahal kita, Manuel. Mahalin mo ang ating anak. Oo. Impit nitong sagot at saka bumaling kay Vic. Pare, wala na bang ibibilis tong kotse mo? Baka hindi na umabot sa hospital si Angela. Matuli na tayo, Manuel. Buo ang loob na sagot ni Vic. Nakapikit si Berna at nananalangin. Nagkagulo ang mga attendant nang dumating sila. Agad na isinugod sa delivery room si Angela. Ilang saglit lang at ipinatawag sila ng doktor. Malubha ang kalagayan ng pasyente. Bawal sa kanya ang mga anak dahil mahina ang kanyang puso. Sabi ng doktor. Natulig sila sa narinig. Hindi. Nanghihina niyang sabi. Napayakap siya kay Vic. Nasaan ang asawa? Tanong ng doktor. Nandito po ako. Sagot ni Manuel sa gumagaralgal na tinig. Pirmahan mo ang papeles na to. Pumili ka kung sino sa mag-ina mo ang ililigtas ko. Hirap ang kaloobang sabi ng manggagamot. Dok, hindi po ba pwedeng silang dalawa? Tahasang tanong ni Berna. Matamlay na tumingin sa kanila ang doktor. Ang sabi ko, isa lang ang pwede kong iligtas. Kung sino man yon ay ipagpasalamat natin. Humingi kayo ng tulong sa kanya, baka sakaling pagbigyan niya kayo. Pahabol ng doktor. Napasuntok sa dingding si Manuel. Kitang-kita ni Berna ang paghihirap ng kalooban. Gusto niya itong lapitan. Tumingin siya kay Vic. Humihingi ng pahintulot. Nang tumango ito ay tsaka niya nilapitan ang dating kasintahan. Manuel, huwag kang ganyan. Magdasal ka para sa kaligtasan ng mag-ina mo. Hindi kaya karma ito sa ginawa namin sa'yo, Berna? May pagsisising tanong ni Manuel. Hindi. Dahil kung hindi sa pagtalikod mo, ay wala akong Vic sa buhay ko na mamahalin ko ng higit sa'yo. Napatitig si Manuel sa kanya at kay Vic. Tsaka ito tumango sa kanya. Maiwan ko na kayo. Tutungo lang ako sa chapel ng hospital. Sama na ako sa'yo, Manuel. Habol ni Aling Ising. Totoo ba yung narinig ko? Nakatawang tanong ni Vic. Bakit? Nagdududa ka pa ba? Tinagap ni Vic ang kamay at dinala sa labi. Napapikit siya at napaluha. Sana makita ni Angela na maligaya siya sa feeling ni Vic para mawala naman ang bigat ng dibdib ng kapatid. Pakiramdam ni Berna ay napakatagal ng oras habang hinihintay nila ang resulta ng kalagayan ni Angela. Nakalarawan sa mukha nito ang kasiyahan, bagamat pagod. Agad na nilapitan ito ni Verna. Doktor, ano na ang kalagayan ng kapatid ko? Isa itong himala. Ang mag-ina ay parehong ligtas. Galak na pagbabalita ng doktor. Napahagulgol si Berna. Diyos ko, salamat po. Galak na tinungo ni Mang Baste ang asawa at si Manuel na naroon pa sa chapel upang ibalita ang naging resulta. Luhaang napasugod sa kinaroroonan nila ni Vic at si Aling Ising. Mabait pa rin sa atin ng Diyos, Manuel. Galak niyang sabi sa lalaki bagamat luhaan. Hapis na hapis ang mukha ni Angela, tanda ng hirap na dinanas nito. Naka-incubator ang bata.
kaya wala pa sa tabi ng ina. Mahina rin ang puso ng bata, pero ligtas na. Marahang hinaplos ni Berna ang mukha ng kapatid at hinagkan sa noo. Tumilat ito. Ate, salamat ha. Para saan? Sa pagpapaubaya mo sa akin kay Manuel. Niloko ko kasi ang mga tatang na buntis ako, kaya dapat niya akong pakasalan. Kaya kahit bawal sa'yo ay pinilit mong magbuntis. Isang beses pa at talagang matutuluyan ka na. Mahal na mahal ko si Manuel, ate. Ayokong nalulungkot siya. Mahal na mahal ka rin ni Manuel. Kung alam mo lang kung paano niya suntukin ang dingding nang malamang 50-50 kayo ng anak mo. Talaga? Hindi makapaniwalang tanong ni Angela. Talagang talaga. At hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyari sa'yo para lang mapaligaya mo ko. Sagot ni Manuel na naroon na pala. Hinagka nito sa labi ang asawa. Siya nga pala, ate. Hindi mo pa ako ipinakikilala dun sa gwapong kasama mo nung dalhin ako sa hospital. Tikhim ni Manuel. Mas gwapo ka dun. Biro ni Angela. Alam ko. Nakangiting sagot ni Manuel. Tinawag nga niya sa labas si Vic at ipinakilala sa kapatid. Mahalin mo ang ate ko, Vic. She is the greatest sister for me. I will, Angela. Pangako ni Vic. Hindi maipaliwanag ni Berna ang nararamdamang kaligayahan ng mga sandaling yon. Nakaharap silang dalawa ni Vic sa altar at kapwa nanunumpa habang isinusuot ni Vic sa kanyang daliri ang singsing. Isuot mo ang singsing na to bilang tanda ng pagmamahal ko sa'yo. Nakangiting bigkas ni Vic. Ayon sa idinikta ng pari. Lalo nang itinaas nito ang belong tumatabing sa kanyang mukha at gawaran siya ng halik sa labi. I leave you. Mahina nitong bulong nang magkahiwalay ang kanilang mga labi. Sa kabilang panig naman ng simbahan ay binibinyagan ang anak ni Manuel at Angela. Tapos na ang uno sa buhay nilang magkapatid. Nang makalabas sila ng simbahan ay hindi napigilan ni Berna ang sariling hindi mapatingin sa maaliwalas na kalangitan. Mahina niyang nasambit ang salamat po. Mahigpit na niyakap siya ni Angela. Naiiyak ito sa kaligayahan. Congratulations, ate! Salamat, Angela. Pinalingan nito si Vic at kinamayan din. Kumanti naman si Vic. Nilapitan sila ni Manuel na karga naman ang sanggol nila ni Angela. Magpakuha tayo ng litrato. Yaya ni Vic. Agad naman silang nag-pose, kabaligtaran ng kasal ni Angela. This time, lahat sila ay nakangiti. Good morning! Masayang bati ni Vic kay Berna. Breakfast in bed. Sweetheart, bakit ikaw ang nagluto? Hindi mo ako ginising. Alam ko namang pagod ka. Ang haba ng ginawa mong kwento kagabi. Sorry kung hindi na kita naasikaso. Okay lang, pwede mo naman akong asikasuhin ngayon. Namimilyang ngumiti siya sa asawa. Ayoko nga, pagod pa ako. Sweetheart, hindi pwede. Napahagikik siya nang siilin ng halik ng asawa ang kanyang dibdib. Nawala ng saysay ang pagtutol niya. Malayang nagpaangkin siya rito. Sana wala nang wakas ang kaligayahang kanyang tinatamasa. Pagkatapos nilang magdiig, tiyak niya matutuwa si Vic sa kanyang ibabalita. Magiging 3 na sila.